Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tagumpay ang unang misyon ng mga Red Phoenix kung saan naitumba nila si Mr. Salazar. Kaya naman agad na inutos ni Angkong at Roy kay Lucio kasama ng kanyang grupo na pasukin ang bodega ng mga Montenegro upang makabawi sa kanilang negosyo. Hindi na rin nagsayang pa ng oras sina Lucio at matapang na nilusob ang bodega at niratrat ang lahat ng mga tauhang nasa loob at saka kinuha ang lahat ng pera at droga. Kung kaya't nang malaman ito ni Ramon ay nanggalaiti siya sa galit at sinabi na walang utang na loob si Angkong at Roy. Matapos niya umano itong tulungan ay nagawa pa siyang traidorin ng mga ito. Agad naman itong ipapaalam ni Ramon kay Senyor Facundo at dahil magkasyosyo na sila ay magsasanib puwersa sila para pabagsakin ng tuluyan ang mga Red Phoenix. At syempre, mamadaliin ni Senyor si Marcelo na makuha na ang sinasabi nitong tao dahil kailangan niya na ito para maipakilala sa mga Montenegro bilang dagdag na tauhan. Sa pamamagitan umano nito, mas magiging matatag ang kanilang alyansa. Sa kabilang banda, gagawin na nga ni Boss B ang iminungkahi ni Obet na magkaroon ng rematch kay Pablo at si Bubbles nga ang ipupusta nila. Kaya naman ipinatawag ni Boss B si Tanggol at Bubbles para sabihin muli na lalaban si Tanggol kay Pablo at si Bubbles nga ang kapalit sa oras na matalo si Tanggol. Sa una ay nabigla si Tanggol, ngunit sinabi ni Bubbles na handa siyang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakakarami at huwag umanong mag-alala si Tanggol dahil naniniwala umano si Bubbles na maipapanalo ni Tanggol ang laban. Kaya naman dito magiging mainit ang bakbakan ng dalawa. Ngunit sa huli ay si Tanggol nga ang huling sasargo ng bola dahil ilang beses niya ngang pinatalbog ito para lang matamaan ang bola. At dahil dito ay malaki ang tsansang manalo si Tanggol. At pag nagkataon ay dito magsisimulang pag-initin ni Pablo si Tanggol dahil mapapahiya nga siya sa harap mismo ni Bubbles. Kaya naman paiimbestigahan ni Pablo si Tanggol upang makahanap siya ng butas. Ngunit iba ang kanyang malalaman dahil makakarating sa kanya na ex-convict pala sina Tanggol at Bubbles at ang mas ikinagulat niya na malaman niyang Jesus Nazareno din pala ang pangalan ni Tanggol at kapatid nito si David na nagpapanggap namang anak ni Ramon. Sinabi ni Pablo sa kanyang sarili na hindi dapat malaman ni Tanggol na nagpapanggap si David dahil pag nagkataon baka tuluyan ng sumama si Bubbles kay Tanggol at wala na siyang maipanglalaban dito. Alam nating lahat na kaya lang nagagawa ni Pablo lahat ng mga gusto niya ay dahil sa mayaman at makapangyarihan nga siya. Ngunit paano na lang kapag naging ganap na Montenegro na si Tanggol? Tiyak na wala na siyang binatbat sa ating bida.